Hello guys, so basketball update tayo. So, una natin itong PBA semifinals update natin. So, kagabi, first game, nanalo yung Rain or Shine laban dito sa TNT. So, TNT, wala si Coach Chot Reyes, nasuspende dahil sa 5 technical fouls ata yun. At itong si Pugoy na hanggang ngayon ay hindi pa naglalaro. So, problemado itong TNT na naghahabol no para sa Grand Slam at nanalo itong Rain or Shine at extend yung kanilang serye papuntang Game 6. So, despite of this, lamang pa rin yung TNT 3 games to 2 at malalaman natin bukas kung tatapusin na ba ng TNT ang serye or itatabla uli ng Rain or Shine ang serye papuntang Game 7. Kasi kung gagawin ng Rain or Shine yan, no, manalo in the last 3 games, ay sila yung ikatatlo, o ikaapat na team sa PBA playoff history na gagawa yun. No? From 1 to 3, now to 3-0. Nanalo yung first 3 games sa serye. Tapos, second game, nanalo ang San Miguel at ngayon lamang na sila sa serye kontra Ginebra. So, sa Game 6 ay crucial for Barangay Ginebra kung nais ba nila na tabla yung serye o tatapusin na ba ang San Miguel ang semifinal series ng Philippine Cup. So, malalaman natin yan yung laro bukas. So, sa ikalawang topic natin ngayon ay update tayo tungkol dito sa Terra Firma Jeep kung saan ay ayon sa balita ay itong Terra Firma ay disband na. Disband na po yung Terra Firma. Babasahin natin ang balita mula sa pinost ito ng Basketball Zone pero ang source ay si Snow Badwa at yung spin.ph. So, official, Terra Firma Jeep has disbanded. Players and officials are now looking for work in the MPBL, UAAP, NCAA, and other basketball leagues. Mark Nonoy, Luis Sangalang, and Kemar Carino, 3 players ng Terra Firma have existing contracts. The team that buys Terra Firma will get them. They will also get the number 1 draft pick and the rights to Christian Stanhardinger. Terrence Romeo and Stanley Pringle's contract will expire next year. So, ayon dito sa Basketball Zone, pinost nila, pero ang source sa spin.ph at kay Snow Badwa. So, itong Terra Firma Jeep ay meron silang 3 players na meron pang kontrata. Ito si Nonoy, Sanggalang at si Carino. Pero itong dalawa, si Terence Romeo at si Stanley Pringle ay mag-expire na yung kontrato nila. So, meron silang 3 player na puro mga rising star ito. So, kung merong team na bibili dito sa Terra Firma, so meron silang Nonoy, Sanggalang at Carino. Tapos meron pa silang number 1 draft pick kasi sila yung pinaka-worst, no? This 49 season ng PBA. Tapos, meron silang Christian Stanhardinger. So, yan yung maganda dito sa bagong franchise na bibili dito sa Terra Firma. Tapos, sa ngayon, wala pang for sale pa yung Terra Firma at wala pang franchise company na bibili kasi yung una nating yung Sambuanga Valientes at yung isang brand ng sardinas, no, based in Zamboanga. So yan yung merong interest diyan sa Terra Firma. So sa ngayon wala pa tayong update kung official na ba na binili itong Terra Firma at magiging part ng PBA. So bibigyan ko kayo ng facts, no, about dito si Terra Firma. So, yung Terra Firma Jeep ay pumasok sila sa PBA noong 2014 bilang isang expansion team kasama ng Blackwater at ng NLEX. Kaya mula sa 10 teams, naging 12 koponan na ang PBA. Itong Terra Firma Jeep ay lagi itong nasa huli, no? Lagi itong nasa huli ng standings, lagi silang na-eliminated at parang tatlong beses lang na pumasok sa playoffs itong Terra Firma Jeep.
At nakaisang panalo lang ata yan yung nakaraang last 2 years ago ata yan, no? Nung sila ni Stephen Holt. So yan lang yung panalo nila diyan sa playoffs noon. So nakatatlong playoffs lang itong Terra Firma at majority sa mga conferences ay laging nasa huli o di kaya na-eliminate itong Terra Firma Jeep. Itong team na ito ay nabalot din ng kritisismo dahil sa yung mga players na nasasayang na kanilang mga first round draft picks na pinamimigay lang dyan sa mga malalaking koponan gaya ng SMB, halimbawa itong si CJ Perez, sila Wami Chongson, sila Kahilig, tapos sa Hinebra naman itong si Stephen Holt, si Isaac Go, napunta na dyan. Tapos yan, yung dalawang kuponan na yan, likely itong Hinebra at yung San Miguel, yung mga dalawang higanting kuponan mula sa SMC teams. So, instead sa PBA, at sa dalawang kuponan na yan, ang mapupuntang kritisismo ay napunta yung kritisismo dyan sa Terra Firma. Kasi tingin ng mga ibang fans ay sila yung sumira dyan sa liga. Tapos ikalawa, naging laughing stock itong Terra Firma dahil nga sa lagi silang nasa huli ng standings at halos hindi nag-i-improve every year itong Terra Firma Jeep. So yun yan ang nangyari itong sa Terra Firma Jeep. At marami silang nasayang na first round picks. Halimbawa itong si mga picks nila nakuha. So, noong 2014, ang kanilang unang coach ay itong si Manny Pacquiao. So, nung akala natin itong si Manny Pacquiao ang mag-ano dito sa Terra Firma. So, dahil sa busy ni Manny Pacquiao sa pagbo-boxing at sa iba pang yung mga kinakaabalahan, so medyo bira lang makikita natin si Manny Pacquiao sa laro noon, no? Bilang coach at player sa nung Terra Firma. Una, ang pangalan niya Kia, then naging Mahindra, then naging Colombian, ngayon naging Terra Firma Jeep. So yan yung history ng Terra Firma Jeep. At ito namang sa ngayon itong Terra Firma for sale pa rin at nabalot ng kontrobersya at hindi kontrobersya, kritisismo at naging laughing stock sila dyan sa PBA. So talagang ang tanong dyan ay sinong bibili dito sa Terra Firma kasi wala pa sa ngayon, no? Kung sino talaga yung bibili is either Zamboanga ba, nung una itong Basilan Star Force, kaso parang nakulang sila sa requirements, no? Di ko alam kung PBA board ba yon, may humarang ba. Hanggang ngayon ay itong Star Horse ay umasa pa rin na makakuha sila ng magiging part sila dyan sa PBA. Yung balita ko na meron silang interest dyan sa Northport, may interest din sila sa Blackwater. So yan ang itong Star Horse. Until now ay meron pa silang interest, no, dyan sa PBA. Parang sa ngayon parang wala na silang interest dito sa Terra Firma. So akala nila na itong Zamboanga yung bibili dito sa Terra Firma, kaso wala pang ganong update kung official na ba ito. So yan yung PBA update natin about dito kay sa Terra Firma. Kasi sa totoo lang ay mahirap talaga maging part ng ay maging mag-apply, no, para sa bagong PBA franchise. Either bibili mo yung team or mag-expand. Kasi base dito sa PBA rules ay how to get apply for a new PBA franchise, acquisition ba or expansion, as a expansion.
So, una dyan ay kailangan ng approval from PBA Board of Governors. So, kailangan mo ng 2/3 vote, 8 out of 12 PBA team governors. Dito talaga parang mahirap na. Kasi kung meron kang history ng limbawa, kinikriticize mo yung PBA, kinikriticize mo yung mga team owners, ay mahirapan ka talaga na makakuha ng approval dyan sa PBA Board of Governors. So, sa tingin ko, yan yung problema, no? Itong PBA Board of Governors, yung approval. So, ikalawa, ah kailangan din ng acquiring or franchise or expansion. So, either buying an existing team or expansion team. Ikatlo, meron din mga financial requirements kagaya ng franchise fee and bonds in worth of 100 million. So, franchise fee is 100 million and the bonds, another bond is 100 million. Operational costs. So, merong magbabayad ka rin ng 100 million, another 100 million, no, sa operational costs at other considerations gaya ng player acquisition and market and fan base. So, makikita natin itong Terra Firma. So, napapansin nyo, guys, no? Lalo na yung mga PBA fans dyan na wala halos masyadong fans itong Terra Firma. So, wala akong naririnig na fan talaga ng Terra Firma. Kung pagbabasehan mo sa mga independent teams, kagaya ng Rain or Shine, meron talaga silang fan base. So, hindi na lang natin pag-usapan itong MVP at SMC teams kasi meron silang talagang mga fan base. Yung mga independent teams, no? Kagaya ng Rain or Shine, meron yan. Converge, of course, yung mga dating Alaska fans dyan, nung nawalang Alaska, so mostly sa mga fans ng Alaska ay naging Converge fans na. Tapos, Phoenix, meron din. Northport, meron din. Blackwater, ewan ko lang. So, itong Terra Firma talagang wala tayong naririnig na merong fan or fanatic ng Terra Firma Jeep. So, wala talagang ang kulang talaga sa Terra Firma, fan base, marketing strategy, at saka social media. Kasama na yung fan base dyan. Kasi hindi mo masisisi yung mga ibang teams kung bakit pinamigay nila itong mga player nila dyan sa, hindi natin masisisi yung Ginebra, yung San Miguel, at pati na rin yung PBA. Ang, ang kasi yung tong Terra Firma ay problemado na rin sa problemado na rin sa financial kasi walang masyadong funds, wala masyadong marketing strategy. So kaya sila problemado na talaga itong Terra Firma at kailangan na talagang ibenta yung kanilang koponan at yung sana yung team na yon napapalit dito sa Terra Firma ay magiging successful rin, no? Maging successful sana at hindi na magagaya dito sa nangyari sa Terra Firma, no? Yan lang yung hiling ko dito sa papalit dito sa Terra Firma at sana maging competitive itong team na ito at magkaroon ng mga fan base. So, alam ko itong Zamboanga, meron na itong fan base. Itong Star Horse Basilan, meron na rin. So, malaking bagay yan, no? Kung papasok sila dyan sa PBA. So, yan yung PBA update sa araw nito, basketball update about dito sa PBA semifinals at sa Terra Firma Jeep na balitang madidisband na at for sale pa rin itong team na ito.